Ryan! Madaming mga nagtatanong kung ano na daw ang update sa Toyota Race ko at ano na daw ang mga race contents na nagawa ko. Sa episode na to, papakita ko ang bagong update sa Toyota Race ko. Full LED light upgrade para sa race. Pero bago natin umpisahan yan, eto na pala ang mga race contents ko. Medyo nagbuhos ako ng effort dito sa race kasi new platform. Tapos ang target market, malamang first time car owners, importante na mag-guide natin ng tama. Kasi ang daming mga pa-hype na lang ngayon na pwedeng masagap sa internet. Tapos wala naman palang timbang. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, eto mga race-related videos ko. Unang-una, yung 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa Toyota Race dito sa Pilipinas. Eto, mga interesting facts tungkol sa Toyota Race. Kapag pinanood mo to, mas ma-appreciate mo yung kotse. Ang controversial dito sa video na to, sinabi ko na JDM ang Toyota Race. Which is totoo naman kasi binibenta ito sa Japan, Japanese domestic market. Kaya ko to hinighlight kasi kapag binibenta sa Japan, for sure madaming parts for accessories. Kaya magandang platform to para sa mga gusto mag-project car. Basahin niyo yung comment section, mainit. Minsan kasi, masarap na lang din mang-asar na mga gusto lang mang-asar. Hindi nila alam, hindi ako pikon. Pangalawa, etong spot the difference ng lahat ng variants ng Race. Side-by-side comparison ng E, G, tsaka turbo variant ng Toyota Race. Walang masyadong palabok dyan kumpara sa ibang gumagawa ng comparison videos. Actually, ginawa ko tong video na to kasi ito yung mga tinatanong ko sa ahente tapos hindi nila masagot na maayos. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Pangatlo, driving impressions ng Toyota Race. First time ako nabigyan ng invite galing sa Toyota Philippines mismo para i-review ang kanilang sasakyan. End up, napabili ako ng sasakyan. Kinalikot ko at syempre napagawa rin ako ng episodes. Mga hidden features or secret functions na pwedeng gawin sa Toyota Race. Syempre, nangati rin ako tumingin ng mga builds ng Toyota Race. Kaya meron akong 15 legit builds ng Toyota Race. 3 months after, naglabasan na rin mga ibang content creator ng contents nila sa YouTube. Napangit raw, tinipid, pero mema content lang naman. Ang masakit nga lang, paniwalang-paniwala ang mga tao sa Pilipinas. Kaya itong episode naman na nilabas ko na honest review, pangit raw after 3 months. Sa episode na to, binakbak ko mga mema content creators at para lagyan ng sense yung mga walang sense na pinagsasabi ng iba. Napagawa nga ako ng separate video para sa engine temperature gauge, push start, tapos may follow-up pa ng push start video na tinuldukan ko na yung mga pinagsasasabi ng isang mekaniko na minemekaniko lang naman niya mga nauuto niya. Tapos meron din video na tungkol sa engine undercover or splash guard, yung takip sa ilalim ng makina. Medyo controversial rin yan kasi OA makareact ang mga ibang tao. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui Moly mo na yan! Tapos, Molygen para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui Moly mo na yan. Tapos meron din akong update tungkol sa balita na nandaya daw ang Toyota sa crash test ng Toyota Race. Tapos syempre, meron rin akong episode na sinowcase ko yung gawa namin ni Kuya Anton. At with no further ado, eto na ang latest update sa Toyota Race ko. Ginawa ko na siyang full LED. Umpisa natin sa exterior, then interior naman. Turbo variant ang Race ko. Sa front, stock headlamps, daytime running lights, halogen ang fog lamps. Eto ginawa ko. Nag-add ako ng 5-inch sports lamp ng PIA at nag-retrofit din ako ng 3-inch PIA sports lamp.
Hindi yan DIY, pinagawa ko yan sa Overland King sa Paranaque. Pwede mo sila search sa Facebook or sa Google. Sa rear, stock LED taillights, LED third brake light, LED brake lights. Dito, no complaints. Sobrang visible ka kasi kahit na umuulan at sobrang noticeable ang third brake light kapag nagbe-brake ka. Halogen turn signal at halogen reverse lights. Ginawa ko na rin LED ang reverse lights at signal lights. By the way, hindi biro ang pagtanggal ng clips ng tail lamps. Kaya kung pwede, ipakabit yan sa professional. Kasi kapag DIY natin, pwedeng magkamali ang tanggal, putol ang clips. Pati plate light, pinalitan ko na rin to LED. Sa interior, dati all halogen. Ngayon, all LED. Simple upgrade lang naman to, pero ang laking bagay. Para sa mga nagtatanong kung saan ko to nabili, lahat to bili ko galing Pegasus Auto Lamp. Pwede ka mag-order via website. Actually, via website ko i-recommend ang pag-order. Basic lang. Visit zerostainautomotive.com. Ito mga sizes na mga ilaw. Sa labas, low beam H11, high beam HB3, fog lights H16, front turn signal W5W, rear turn signal W16W, license plate W5W. Sa loob, map light W5W or T10, dome light, peanut LED bulb. Sa luggage compartment, W5W or T10. Pero para mas ma-actual nyo, buksan nyo na lang din tapos makikita nyo yung sizes ng lights dun sa ilalim ng bulb. Kung may other questions kayo, meron chat box ang Zero Stain Automotive. Try nyo yan, gumagana. Etong full LED upgrade ko para sa Raze, mura na, very functional pa na upgrade. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.